isipan at sa aking puso. Mga kapatid, sa gabing ito, hindi ko alam kung tama pang itanong dahil nakikita ko po sa inyong mga mukha na wala naman po kayong inaalala. Ngunit itatanong ko na rin po talaga, taas po ang kamay sa inyo kung sino yung mayroong mga fear or may mga inaalala kayo. Oo, walang inaalala. Meron po ba kayong mga, kumbaga takot? Nakakaramdam ng takot ngayon? Hindi ngayon dahil sa... Pero may mga bagay na ikinakatakot. Sigurado din po ako na itong mga takot na to ay hindi naman po natin hinahayaan na kainin ang ating sarili. At sigurado po ako na isa po sa mga bagay kung bakit hindi natin, nakakaya natin na hindi tayo kainin ng ating takot ay gawa ng mga pananampalataya natin. Ito po may pinakahawakang Bible verses tuwing sila ay mayroong kumbaga troubled heart. Lahat po tayo meron po talaga. Ang akin po ay galing sa Philippians 4:19 na malalaman po natin mamaya. Mga kapatid, hindi ko po mapipigilan na kayo'y matakot. Makaramdam ng takot. Kahit po ako, may takot din po ako sa aking puso. Ngunit itong mga takot na to ay hindi dapat natin hinahayaan na kainin ang ating sarili. Dahil may isa lang po, may isang takot lang po tayo na dapat nananaig sa ating sarili. Ano po kaya ito? Yung po ay ang takot sa Diyos. Tulad po ng sabi sa Proverbs 1, verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito lang po ang sa alam ko, healthy fear. And yung iba pa is what we consider unnecessary fear. So, i-take aside po muna natin yung mga takot na gawa ng terorismo, takot gawa ng mga krimen, lalo na dito sa San Pablo, may nabalitaan na po, 3 beses na po yun. May mga patayan na rin na nangyayari na dati hindi ganun katalamak ngunit yun ay meron. Hindi mga gantong takot ang ating pag-usapan ngayong gabi, kundi gawin natin more personal. Yung takot po na nararamdaman natin dito lang sa ating puso. Yung takot na sa paggawa ng desisyon. Yung takot na magtiwala. Ito mga bagay na kumbaga in conflict with our heart and mind. Bago pong lahat, magsimula po muna tayo sa isang text na alam ko pong alam na po natin. At this will serve as a review. Sabi nga po sa 1 John 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ano ho ba ang dapat nating malaman sa takot? Ano ho ba yung kailangan nating, kumbaga, paano natin ito makokontra? Aminin man natin ito o hindi, sabihin man natin tayo matapang o hindi, ang takot po ay nakaka-apekto sa ating pagdidesisyon. Minsan nagkakaroon tayo ng maling desisyon dahil tayo natakot. Hindi po ba, mga kapatid? So, ano po ba ang kailangan nating malaman tungkol sa mga takot na ito? Unang-una na po sa lahat, fear is not from God. Sa akin po pagkakaintindi, tulad po ng mga pagsubok, ang sumusubok po sa atin ay kaaway. Hindi po ba? Ganun din po. Isa po sa mga pagsubok na binibigay sa atin ng kaaway ay bigyan tayo ng takot sa ating mga puso. Ngunit, ano po ba ang pangako ng Diyos sa atin? Ano po ang sabi ng Diyos sa atin? Sabi po sa 2 Timothy verse 1, 2 Timothy 1 verse 7, for God has not given us the spirit of fear. So, maliwanag na maliwanag po. Ano mo ibinibigay sa atin ng Panginoon? But of power, of love, and what? Ano yung sabi sunod? And a sound mind. Ano po bang ibig sabihin ng verse na to? Pinakauna pong pumasok sa aking isipan nung nabasa ko itong verse na to na fear is not from God. Kapag nagkaroon kayo ng pagsubok sa ating kapag kayo nakaranas ng pagsubok, unang-una niyong gagawin ay huwag kayong magpapanik. Dahil marami pong nangyayari masama kapag po nagpapanik. Isa po sa mga maganda example po nito na akin din pong naranasan ay nung po ako ay
intern pa po sa akin sa physical therapy. Bale, mayroon pong na-injury, nabalian po siya. So, ang kwento po sa akin ng pasyente, nakabalik po lang daw po yung kanyang kamay. Ngunit nung pumunta na sa ospital, kumbaga, yung kanyang kamay daw po ay talagang lumaglag na. Ano kaya nangyari? Yung po pala, nung tinanong ko kung may, kumbaga, ano ba yung nangyari bago ka pumunta sa ospital? Meron daw pong humila nung kanyang braso. Isa po sa mga, kumbaga, maganda po yung hangarin ng humila. Ngunit, syempre, nagkagulo daw po nun eh. Nagpanik na siya, nagpanik na rin yung mga kasama niya. Siguro po, kasi po, kapag po sa mga ganitong mga na-injury, ang pinakamagandang bagay na muna gawin ay lagyan lang po ng splint. Dahil ang paghilap po ng kamay or ng buto natin, ng pagmanipula, ay gawain na po ng doktor. So, maganda yung kanyang hangarin, ngunit dahil sa panik, ano nangyari? Nadoble, mas napalala yung injury na nung pasyente ko pong yun. So, wala naman ako, hindi ko din naman sila masisi dahil nagpanik. Ngunit, kung mawawala sana yung panic na yun, kung magkakaroon tayo ng sound mind, tulad ng sinabi ng Panginoon, may iwasan po natin ang mga ganitong sitwasyon. Isa pa po sa mga takot na aking naramdaman, isa po sa mga naramdaman kong takot noon ay nung ako po ay nagre-review. Bale, natatakot po ako na baka kulang ang aking mga pinag-aaralan. Baka bumagsak ako. Napabalitaan ko po na kahit ang mga pinakang magagaling na estudyante noon sa physical therapy ay bumabagsak sa board exam. Sabi po nila, ang board exam daw ay no man's game. Yung mga paloko-loko ng college ay pumapasa at yung mga napakagagaling daw ng college ay maaaring bumagsak. So, sa paglapit ng board exam na yon, ako pinanalangin. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng daan para masulit ko na po ito at matapos ito ng maayos at makapasa po ako sa board. Lagi ko po itong idinadalangin. Until one time po, Saturday siya, Feb 2, sumimba po ako sa Manila Center po sa may Quezon City. At ramdam ko po nung nakinig po ako sa kanilang, yung speaker po doon na galing sa Amazing Facts, ramdam ko po na ito po yung sagot sa akin ng Panginoon. Ito yung nagpalakas sa akin. Nung nga lang po ako nakaramdam na talagang kinilabutan po ako dahil saktong-sakto po at naramdaman ko, Panginoon, maraming salamat para sa akin po talaga itong mensahe ito. Ano po ba yung nandun? Yun nga po yung nasa Philippians 4 verse 19. At ang sabi po dito ay Philippians 4 verse 19, ang sabi po, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Hanggang ngayon po, kinikilabutan pa rin po ako kasi noon ko lang po na-realize na, oo nga naman, bakit ako matatakot? Napakaliwanag po nung verse 9, napakaliwanag po nung pangako ng Diyos ngayon. Ano nung sabi po ulit? "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Ang mga kumpanya po dito ay nalulugi. Ang mga bansa po ay humihirap. Ang US ay nagkaroon ng nalimutan ko yung term na yun, ngunit bumaba po ang ekonomiya nila. Ngunit ang kayamanan ng Panginoon ay laging nandyan. Amen. Malulugi po ba tayo? Maraming salamat po. Sunod po ay God's love drives out all fear. Ang pag-ibig ng Diyos ay tinatanggal ang lahat ng takot sa ating sarili. Sabi po rito, most of our fears have something to do with what we do not know. Natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin alam. Things we do not have control over. Mga bagay na hindi natin kayang kontrolin o manipulahin. And the consequence of our action. Siyempre ano ba yung magiging kapalit ng ating mga desisyon, ng ating mga ginawa? Knowing that God loves us, give us the
in control of our circumstances and that He has the best in mind for us. Ibig sabihin lang po nito, sa pinakasimpleng kumbaga po kapaliwanag, meron po tayong isang insurance system na hindi nalulugi. Hindi tulad po nung napabalita mga last 3 years na maraming mga nagsarado tulad ng yung Kapiata, isa sa mga naapektuhan. We have this insurance system at yun ang Panginoon. Amen. Na kung alam natin sa sarili natin na tayo ay hindi, kung alam natin sa sarili natin na ang ginagawa natin ay tama, kung alam natin sa sarili natin na hindi tayo nakakasakit ng ibang tao, bakit tayo matatakot na gawin or bakit tayo matatakot na gawin ang mga desisyon na ito? Hindi po ba? Siyempre, natatakot tayo minsan sa mga magulang natin na may mga dalaga, natatakot tayo na ipaligaw ang ating mga anak sa mga lalaki na mukhang baka manloko or sa mga meron naman pong mga anak na estudyante pa sa high school, natatakot po tayo na baka ang pasukan ng ating anak ay let's say baka magkaroon sila ng mga bad influences dahil nagkamali tayo ng school na pinasukan. Ngunit isipin po natin, bago po tayo kainin ng takot, isipin po muna natin, tama kaya ito? Ito kaya yung plano ng Panginoon? Mararamdaman po natin yung mga kapatid. Basta tayo po ay, kumbaga, manalangin po at mataintin sa Kanya, at alam ko naman po na ginagawa natin ito, there's always an answer to our prayers. Isa po sa mga simple pang example nito ay yung nangyari po sa amin nung Sabado. Bale, papunta po kami ng Araneta noon, nasa may Magallanes kami na Kuya Richard. Sabado po yun ng mga alas 8, bigla po kami pinara ng MMDA. Sabi ko, naisip ko po noon, ba't kami pinara? Mahuli kami. Fine to, 500 to, 500. Ngunit naisip ko, sandali, Sabado, walang color coding. Wala namang sigurong illegal. Ang registration naman ng van ay up to date, hindi naman pasok. So, nung naisip ko yun, nawala yung takot. Tapos, nung kami pinara, yung pala, parang kumbaga, sinecheck nila, baka kasi kami ay kolorum na bumabiyahe. So, nung nakita naman nila ang aming mga suot noon, kasi pinakita ni brother yung ID ng ACS, hindi pinalampas na kami. And then, yung sunod naman ito, ay yung naramdaman ko, God's grace na talaga. Kasi, nung kami ni Daddy yung nakaranas noon, kami nun nahuli. Ngunit nung kami nagkaroon kasi nag-swerving daw kami, ngunit di kinausap ulit si Richard, ngunit ramdam mo namin na nandun ang Diyos. Amen. Kami pinapatnubayan. So, sa kabila noon, sinabi ko namin papunta po kami sa Araneta, Cuneta, Astrodome para po sumimba. Kami yun ay, salit na kami baka patawa siguro yung ay kami ay parang inano lang, sige, urong dito ang tamang daan. Pinasabihan kami, ngunit wala na nung parte kung saan magbibigay kami ng pera. So, yun po, kumbaga, isa po pakiramdamin na kung tama ka, kung alam mong nasa tamang landas ka, bakit ka matatakot? Amen. So, last po na example po nito, na lagi ko rin po nararamdaman, ay sa tuwing ako po ay nasasabihan po na gumawa po ng part dito sa unahan. Either prayer, presider, speaker, huwag lang po special number. So, ang akin pong, joke lang po, ang akin pong takot lagi sa mga ganun pananay, paano po kung nagkamali ako? Paano kung hindi ako paniwalaan? Ako din po may mga pagkukulang sa aking sarili. Meron din po ako mga nagagawang mali. At paano kung ako'y matahin? And then, bigla ko na-realize kanina, bakit ba may salitang ako? Meron ba ako sa part na ito?
Hindi ba parang ginawa lang akong instrument ng Panginoon upang ibigay ang mabuting pabalita sa kanila. Amen. Sa ating lahat. Hindi ko to ginagawa dahil upang magkaroon to glorify myself or to para magpasikat, kundi ginagawa ko to dahil ito yung tawag sa akin ng Panginoon. Yung po yung naisip ko o nga naman, dapat matatakot. Kung nasa tabi ko ang Panginoon, yun mo ang pinakamahalaga. At ang panghuli po, at ang pinakamahalaga po sa lahat, God's presence help us overcome fear. Sabi po rito, it is easier to face our fears when we know that we are not alone. God promises that He is with us and will never leave us or forsake His children. Dati po nung ako po ay college pa, siyempre po sa SPC po, uso po ang kasiyahan. At ang kasiyahan po ay hindi mapipigilan na mayroong alcohol. And dumating po sa time na ako po'y parang nagkaroon ng siguro parang college problem lang na dala ng kabataan, naramdaman ko kung sobrang laki at sobrang talagang masyado ako nung na-depress. Pumasok po sa isipan ko na parang wala na akong kasama. Walang kwenta na tong buhay ko. Naisip ko, makainom na lang kaya. Mukhang mas maganda pa.